Ito, pakinggan nyo yung kay Digamo, ha. Napakaganda po na ito kay Digamo. Pakinggan nyo yung kay Digamo. Digamo, Yan. before he was murdered. By the way, we will be remembering his 3rd death anniversary tomorrow. That's March 4. He received threats before he was tragically murdered. Kita mo? Si Digamo po, nakaka-receive siya ng threat bago siya i-murder. Oh. Ngayon, Suntay, sabihin mo ngayon yan. Eh, hindi pa naman pinatay si Digamo eh. Ganun ba gagawin mo? Sabihin mo sa asawa niya, eh, hindi pa naman pinatay si Digamo eh. Eh, ngayon, patay na. Oh, ayan, eh, yan namatay na. Aray ko. Ganun ba gusto mo? Kaya nga may attempted eh. Oh. The threats at first were conditional. Like, if you do this, something will happen. Yes. But then, even though they were conditional, Yes. the fear and intimidation they caused Yes. were very real. The fear and intimidation they cause is very real. Bakit? Pag pinagbantaan mo po ang isang tao, yung stress, yung impact na dinudulot mo, very real po talaga. Maaaring ma-stress, ma-depress. Yun po yun eh. Attempted pa lang yun. In psychological term, may impact yan. Tapos sasabihin mo, sasabihin mo wala pa? Hindi mo pwede sabihin yun. Dahil in every day, may mga ganyan senaryo, sasabihin mo wala lang yun. Kapag pinaniwalaan po natin, wala lang yung sinasabi ni Sarah, hindi delikado, abay, parang kagaguhan po yun. Diba? Tama si George Tapia sa mga barangay. Sabihin mo, ikaw, eto po pinagbantaan ako. Nangyari ba? Namatay ka ba? Namatay ka? Hindi ka naman namatay ah. Magiging gano'n na po yan. Okay? Magiging pamantayan na yan. Hindi natin gawin pwedeng pamantayan na wala lang yun. Hindi po pwede. Sabihin mo sa barangay, pinagbantaan ka, namatay ka ba? Hindi ka naman namatay ah. Buhay ka, di ba? Aray ko. Diba? Sa barangay. Ang gising mo, kinukulit ka. Kulit na ito ha. Sabi sa'yo ng kapitbahay mo, bukas, wala ka ng bahay, susunugin ko na yan. Anong gagawin mo? Sige nga, sabihin sa'yo ng kapitbahay mo, bukas wala ka ng bahay, susunugin ko na yan. Anong gagawin mo? Buti hindi pwedeng ganun. Wala ka ng bahay, no joke. Aray ko. Ano gagawin mo? Wala ka lang? Okay lang sa'yo yun? No joke, no joke. Wala ka na bahay bukas, no joke. Aray ko. Emotionally, mentally ang impact. Psychological terms. May impact yan. Iisipin mo yan. Pero dito po, hindi lang inaano ni Presidente. Pero may impact yun. Si Presidente na natiling professional lang, pero may impact yun eh. Bobo. Maraming salamat, brothers. Mag-like nga kayo, ha. Ilan ba yung like? Nakaka-stress na naman ako sa mga like na to. Nakaka-stress talaga mga like dito. Mag-like kayo! At nawete ko, puro kayo nga. Puro tawa. Puro tawa. Conditional threats can turn into actual harm. Nangyari po yun sa amin. Pumalag ka ngayon, Suntay. Pagbanda mo ha, Digamo. Pagbanda mo, Digamo. Idamay mo sa problema mo kaya. Pagbanda mo, Digamo. Makulit eh. Pagbanda mo, idamay mo sa problema mo ngayon. Aray ko. Huwag kang luloko-loko dyan, mainit ulo dyan ni Digamo. In the same way, when the VP reportedly made statements implying harm to the President, the First Lady, and the former Speaker, those statements are serious. Yes! Even if raised
as conditional. Threat, oh. Kasi words from someone in her position Na. carry weight. Yan ang sinasabi ko sa inyo. The higher position that the Vice President have carry weight. May bigat ang sinasabi. Yan yan nangyari sa tatay niya eh. Oh, ano sinabi ng tatay niya? Kill, kill, kill. Sinunod. Oh, anong daw nangyari? 30,000 ang patay. Anda natin yun. Hindi po, kaya nga yung sinasabi ni Kapman eh, walang pinatay si Duterte. Maaaring wala siyang pinatay. Pero presidente siya. Yung salita niya, carry weight. May bigat. May sense. Hindi naman walang sense yung sinasabi niya. May bigat na pwedeng sundin dahil presidente ng Pilipinas. Yan ang kinasawi. Ay, kinasawi, buhay pa pala. Yan ang kinapahamak ni Digong. Oh. Diba? Sabi nga ng ating Spider-Man, great power. Ano ba yun? Great power. Ano ba yun? Ano ba yun? Great power. Ayun. Great power, high Meralco bill. Pagayin sa BBM, no joke. Diba? Pag great po yung power mo, maganda yung ilaw mo sa bahay, ang dami mong ilaw, mataas ang Meralco bill. Diba? Kaya with great power, with high Meralco bill, lagi yung tatandaan yan. Aray ko. It can intimidate other officials. It can influence decision and even undermine public trust. That is why, in impeachment terms, such conditional threats are considered sufficient in substance. Yes! Ang galing. It's not just the wording that matters. Oh, It's the effect and potential for harm. sabi ko sa inyo, it's the effect, it's the impact into one person. Okay? If you are doing a threat, there's an impact to the other person that you're doing a threat. There is an impact. And that impact is impact. Especially when the speaker holds high office. Just as in my family's experience, conditional threats really must be taken seriously. Oh, narinig niyo po yun, conditional threat. Even condition, it's not a threat. Kahit sabihin mo ng conditional. Kapag namatay ako, conditional. Patayin mo si BBM, conditional threat. Meron pa rin pong impact yun. Kasi nga, it's a threat. And the word threat is not good. And the word threat will cause harm. May natutunan ba kayo? The word threat, it cause harm. Not physically, but emotionally. Your Honor. In this case, Your Honor, therefore we conclude that our Vice President is crazy. That what our Vice President is have criminal mind. Ang gulo ko ba? A threat is a threat. Yun na lang. Aray ko. Oh. Gusto ko lang pong idagdag. Idagdagan mo ba, Ma'am Digamo? Dagdagan mo! The legal connection there talks about a threat does not have to be absolute or immediate to be serious. Tama.
What matters is its potential impact. Yes! Narinig niyo po yun? Yung threat po, hindi po yan, ngayon, threat kita. Inihintay mo kung kailan mangyayari yon. Diba? Wala pong terms yon. Ganun po yung threat. It can last even in a long time. And the effect of that will last even in a long time. Ganun po yung threat. Tama siya. Tama siya dun. Especially if the speaker holds power. Tama, galing nito ni Digamo. Conditional threats can intimidate or coerce. Yes! Even a statement that starts with if can Yes! pressure officials or institutions to act a certain way. Galing, di ba? Kahit daw sabihin mo may if, kahit may kapag, if, di ba? May bigat pa rin po yun. If a feature brings 1,000 words, and I will that threat you, it's no joke that you know. Aray ko. I'll kill all of you. If the flames could last 1,000 ships, then I will kill you. Aray ko. And high office Oh, makes it more serious. yes. Kapag lalong-lalo na po nasa high office ka, tandaan niyo po yan. Yung chairman nyo na nga lang, i-threat ka, hindi ka na mapakali. Ikot na pet mo eh. Oh. Lalo na may hawak kang malaking kapangyarihan, vice-presidente ka. The power that you have is the second highest in the land. Remember that. You are the vice president. So the power that you've had is the second in the land. Maybe words from ordinary people may be limited in effect. Okay, tama. Sa atin ng mga ordinaryo, limitado ang epekto. Pag pinagbantaan ko kayo, limitado lang yan. Tayo, ordinaryo. Di ba? Ordinaryong tao. Tinret ko yung kapitbahay mo. Bayaran mo yung utang mo dito! Di ba? Ipopost ko na. I-PM ko lahat ng kamag-anak mo. Di ka nagbabayad. Limited lang dating yan. Pero, But threats from a person who is holding a national leadership post carry far-reaching consequences. Kaya nga, kita niya, maaaring tayo, salitang Pilipino, maaaring tayo mga ordinaryong tao, limitado ang ating kakayahan, limitado ang ating epekto sa bawat isa sa pamamagitan ng mga pagbabanta. Dahil tayo ay ordinaryong tao lamang. Tayo ay isang sibilisadong tao sa araw-araw na gawain. Pero, ito po ay ginawa ng pangalawang pinakamataas na posisyon ng bansa. Kaya, ito po ay talagang nakakaalarma. Sino po ba ang pinagbantaan ng pangalawang pinakamataas ng bansa? Hindi po ang senador, hindi po ang mayor, hindi po ang konsilor, at hindi po ang sibilyan. Pinagbantaan niya po ang Pangulo, ang sumunod, ang nakakataas sa kanya, na kung sakasakaling mamatay ang nakatataas sa kanya, siya po ang papalit. May bigat ba o walang bigat to? May bigat kasi kapag napatay niya ang Pangulo, magbibenepisyo ang impactang VP. There's a conspiracy, Your Honor. There's an intention so that she can immediately replace our beloved President Bongbong Marcos.
I so move. Hapo, public office demands higher standards of behavior. Yes! Yan po. Yan po ang huwag nating iwawala. Public office must have a high standards of behavior. Nakikita po natin sa presidente yun. High standards of behavior. Inaatake pero trabaho ang kapalit. Sinisiraan pero naglilingkod sa bayan. Pinipake news pero dire-diretso kahit na hospital na. Pero yung vice presidente, anong standard highest behavior ang ginagawa ng vice presidente? Una, nagpe-fake news. Pangalawa, nagbabanta. Pangatlo, naggagala. May gera, nasa galaan. Kapag may baha, nasa galaan. Kapag uuwi, magpe-fake news. Aray ko. Wala po ba kayo napansin? Tignan nyo na naman. Nabuko na naman siya sa Bangkok. Nagpe-presko na naman. May bago na naman mga letter na pinadala. Nakikiusap sa LGU. Presidente ka ba? Wala kang karapatan. Hindi mo pwedeng pakiusapan at utusan ng LGU. Hindi ka presidente at hindi ka DILG. Huwag mo utusan. Huwag mo utusan, ha? Huwag mo utusan ang DILGU. Ang mag-uutos niyan, ang presidente at DILG. Huwag tanga. Aray ko. Yung nire-require sa atin. Dahil if wrongly handled, and I must admit, my husband must have wrongly handled the situation Tingnan mo? back then Hmm. that resulted now to his 3rd year anniversary, Tingnan nyo? still waiting. Kita nyo? Hindi po sineryoso ni Digamo ang death threat niya. Ano nangyari? Natuluyan siya. Hahayaan ba natin maulit ito? Kapag hindi natin sineryoso ang threat na to sa presidente? Every threat is important. Every threat is dangerous. Every threat is alarming. Your Honor, I'd like to open this conversation that Miss Digamo have the experience because her husband is a victim of a threat. So, being an example of the family Digamo, we must be serious in every threat that we've experienced. Like Miss Digamo, her husband suffers to this threat because her husband is not so serious about the threat that he had. So let us remind Your Honor, Mr. Chair, that this threat to our president is so serious. Let us not wait for another Digamo to happen or another victim on the threat happen again. Okay? Thank you. For justice to be served. Yan lang po. Ang galing mo! Palakpakan nyo si Digamo! Palakpakan nyo to, Ma'am Digamo! Hanap natin yung siya asawa mo! Tebes! Yari ka ngayon! Sarap manood dito, no? Hindi ka lang tumatawa na nag-iisip ka pa kung paano i-translate. Lupit, no? Ha? Hindi ka lang tumatawa. Iniisip niyo pa ngayon paano i-translate. Amazing. Aray ko. Okay, dito tayo sa dito naman tayo sa Kamanyakan ni Okay, very clear. Ito dito tayo sa Kamanyakan ni Yan. You are the designated survivor. And therefore, pwede nating itugma-tugma yung mga ganyang actuations at pananalita ng ni VP Sara,
dun sa attempt or the fact of destabilization, attempting, inciting to sedition, yung ini-interrupt yung orderly workings of government, dun sa mga ganong irresponsible na pananalita, yung ganong active presence in rallies, in activities that show, that manifest those destabilization attempt. So yun po ang aking posisyon. Meron po siya na mga circumstances, the acts and language to say or to prove that she aims to destabilize this government. Yes. Ito naman po pinag-uusapan mo dito, ang paggiba sa gobyerno ng ating Pangulo. Ayan po ang pag-uusapan dito. Ano mo lang sound? Lumabas muna po kayo sa YouTube, tapos takot na ang mga aso, dumarating ang mga kaso. Sila ay sinusundo na, dadalhin sa tatay nila. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Sabi ni Lord, huwag masama, pero sila ay uborlalala. Nalalapit na silang masira, ay nagkarma, ay nagkarma. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bango, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. De, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga. De, stanga-tanga. De, stanga-tanga. De, stanga-tanga. Dede estanga agay waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton.